ng kanyang mensahe. So wag din tayong magkukwentuhan o palabas-labas lang sapagkat para din po tayong hindi nagsisimba nun kapag hindi tayo nakikinig sa Word of God sapagkat ito ay mahalaga. Bakit tayo nandito? Upang tayo ay magamot. Yung mga nagamot na, siyempre magpuri, amen, makinig upang ang biyaya naman ay bubuhos sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise God. So tayo mawit ng isang awit bago ko ibalik sa ating pastor. Tayo mawit ng isang awit na Dwelling Places. At muli ay sa umagang ito kausapin natin din Panginoon na Lord, sana ay sa pagbabalik mo ay madatnan mo ako, amen, na naglilingkod pa rin sa iyo Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ako o God, amen, ayon sa iyong kalooban. Praise God. Lovely, worship the Lord. Are your dwelling places to see I come after you. Hallelujah. Jesus, my joy, my reward, glory, your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you, glory. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. In my heart will follow only after you. Glory, hallelujah. Jesus, there is none beside you. Amen. Righteous roller of the air, nations will come and bow down. Oh, glory! Name over all names, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you, glory. Is I love you, I love you, I love you. Is I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. In my heart will follow holy after you. Pastor? In my heart will follow holy after you. Praise God. Gandang umaga sa lahat. Isang biyaya sa ating Panginoon na tayo'y
naririto sa ating panambahan ngayong umaga at magpupuri at mananambahan sa Kanya. Siguro sa walang pagtatagal, tayo po ay magbukas ng ating mga Bible sa Book of Daniel chapter 2 verse 23 hanggang 28 yan, isang kapatid ang bumasa sa Tagalog, and Matthew 16:18. Okay. Sige, sino ang may Tagalog Bible para malinaw sa bawat isa? Daniel 2:24 up to 28. Then Matthew 16:18. Tayo po ay makinig. Sige. Pinapasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas. At 24, chapter 2. 23 yan, no? 24 na, direct. Sorry po. Direkta. Kaya't pinasok ni Daniel sa Aryok na siyang inihalal ng hari na lipunin ang mga pantas na tao sa Babylonia. At siya'y naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito, huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan ng magkagayoy dinalang madali ni Aryok si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng abihag sa Juda na magpapaninaw sa hari ng kahulugan. Then 31 up to 45. Kahulugan ng mga pangitain. 31 up to 35. Dito brad na lang sa harap. Ikaw o hari na nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakiningan ay mainam ay tumayo sa harap mo. At ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumatama sa larawan sa kaniyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Hanggang 45 yan. Sige, tuloy-tuloy lang. Na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na. Magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ng buong lupa. Okay. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyon sa harap ng hari. Ikaw o hari ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapayapaan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian.
at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay. At pinagpagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo ng ginto, at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibasay ang bakal ay makadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay, at kung paanong idinidikdik ng bakal ang lahat ng ito'y magkakaputol-putol at madidikdik. Yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at ang isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, siya ay magkakahalo ng hati ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi maggigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Amen. Praise God. Siguro hanggang dyan na lang, Brad, at let's pray. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, marami po salamat sa mga salitang ito. Kami po ay dumudulog at sumasamo sa kaunawaan at kapahayagan sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong alipin, O Diyos. At magkaroon kami ng maliwanag na kaunawaan sa bawat mensaheng ito. Salamat sa iyo, Lord, na wasuguin mo ang Espiritu na magturo at gumabay, mamatnubay sa bawat isa sa amin. Take control of this service, Lord, at ang kaluwalhatian at kapurihan ay aming binabalik sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makaupo na. Salamat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At magandang umaga sa lahat. Glory to God. Hallelujah. At nais kong ating pag-usapan itong tinatawag na bato ng kapanahunan or Rock of Ages. We believe na ang rock na tinutukoy ay si Christ, di ba? Sa kapanahunan. At sa kapanahunan naman ni Pedro, siyang kapahayagan na yon. At siya rin po ang attribute niya, mga kapatid, ay ang yung kapahayagan, di ba? At ayon sa mensahe na ating binasa, yung bato na kung saan ay dumurog sa paa ng larawan, nawasak ang larawan, at ito'y naging isang bundok at naging isang kaharian. Di ba? Ito ang kaharian na hindi matatapos. Hindi magwawakas. Okay? At one time nga ay pinakita ng dyablo sa ating Panginoon ang kaharian. Sabi sa kanya, sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian. Pero sabi na ating Panginoon, ang Panginoong Diyos mo lamang ang iyong sasambahin. Di ba? At wala nang iba pa. Hindi siya interesado sa kaharian, sa earth, sa kingdom without atonement. Di ba? Paano ka magkakaroon ng reigning without redemption? Di ba? Yung filthiness ng earth, yung wickedness ng mga tao, di ba? Ay nandito pa sa lupa. Paano ka magre-reign?
Di ba? Ang tree of knowledge of good and evil is still existing dito sa mundo. Kinakailangan ng tao ay maging partakers ng tree of life. Kaya hindi niya tinanggap ang offer dahil mas mataas siya doon sa nag-o-offer. Tama, mga kapatid, sa Matthew chapter 4. Okay? Dahil siya yung hari ng mga hari. Amen, na dapat ma-recognize. At dito sa ating paksa ay titignan natin sa bawat kapanahunan kung paanong nagkaroon ng manifestasyon yung bato na dumurog sa lahat ng mga kaharian. Tayo nabubuhay sa panahon na ang mga kaharian sa mundo ay naghahari at ito ay kinonsider na one world government. Pansinin niyo po ang panahon na ating kinabubuhay, kapag ikaw ay against dun sa one world government, ikaw ay wawakasan. Kinakailangan mag-comply ka. Kinakailangan sumunod ka. Ikukudita ka ng iyong bayan, ng nation, sa mga tao. Kinakailangan magpa-under ka doon sa tinatawag na one world government. Amen? Ito po yung panahon ng tinatawag na unification, di ba? Ng mga purpose, ng agenda, ng mga programa. Di ba? Kaya wala pong tinatawag na makapangyarihang bansa na pwedeng kumalaban dyan. Right? Pero merong isang tinatawag na kaharian na wawasak sa larawan. Okay? At ang ating pong pinag-uusapan, amen, ay nagsimula dito sa Book of Daniel, chapter 2. At para may idea po tayo, ay tignan po natin, di ba, yung tinatawag na figure. Sige, Brother Ryan, para may idea yung mga kapatiran dito sa ating tinatalakay. Sa 193 ng Pergamian Church Age, let me show the exact scriptural truth of this matter. If you want to take note, it's better. For I do not want anyone to think that I am giving a revelation of my own, one not found in the scripture. Sa Daniel chapter 2, ito po yung pinresent dito sa ating projector. Meron tayong nakikita na image. Yan ay nasa Daniel chapter 2. Head of gold, diba? Tapos silver body, bronze waist, then iron legs. At sa feet ay iron and clay. Admixture ng iron and clay. Okay? At pinaliwanag sa Book of Daniel na yung golden head is the kingdom and rulership of Nebuchadnezzar. After Nebuchadnezzar, imperial kingdom ang sumunod. Okay? We believe yun ang tinatawag na Medo-Persia. Tama? Okay, right. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, right. Yung head of gold, mga kapatid, ay yun ang panahon ng Babylon. Okay? Then, after that, silver body ay ang Persian. And, yung next image, pihit. The next image. Yan. Ito po ang ating pinaka-eksaktong reference. Yung reference natin kanina ay ito po yung modification. Okay? Kasi doon pinaghati yung balik mo, Brad. Pinaghiwala yung tinatawag na Babylon, yung head of gold at body of silver. Isa lang po yung tinatawag na head of gold na yon at saka yung Babylon. Okay, dito tayo sa next image. Ito ang ating prepared reference. Babel is Babylon. Okay, then itong tinatawag na next is Medo-Persia, yung tinatawag na silver. Okay, the next is Greece. And the third and the fourth kingdom ay ang Rome. Okay. Makita po natin na
ito yung 4 empires, 4 world powers. Pero pagdating sa Rome, makita natin merong tinatawag na pit. 'Di ba? Merong iron and clay na tinatawag na paa. And I believe ito na po yung panahon ng tinatawag na huling kapanahunan. Babasahin natin ang ating reference. Okay, tignan natin dito sa ating reference book sa Pergamian Church Age. Okay, now, thou, O king, sawest, and behold, a great image. And this great image, whose brightness was excellent, stood before thee. And the form thereof was terrible. And this image head was of fine gold. His breast and his arms of silver, his belly and his thigh of brass, and his legs of iron, and his feet of iron, and part of clay. Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and brake them to pieces. Then was the iron and the clay, the brass and the silver and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors. And the wind carried them away, and that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth. Ito na yung kingdom na hindi nagwawakas. And this is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, king, art a king, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. Wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of heaven, ano ba ako? Okay. Okay, and the fowls of heaven, thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image. Then was the iron and the clay and the brass and the silver and the gold broken to pieces, and became like the chaff. Yun nga. Now, dito sa dulo, thou art this head of gold. Yun ang interpretation. Yung tinatawag na king ng Babylon ay ang head of gold. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be strong as iron, as much as iron breaketh in pieces, and subdueth all things. And as iron that breaketh all this, and shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the pit, toes, part of potter's clay, and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay, and as the toes of the pit were part of iron and part of clay. So the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to the people, but it shall break in pieces all these kingdoms, and it shall stand forever much. As thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron and the brass and the clay and the silver and the gold, and the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. Okay, so makita po natin, ito yung paliwanag. Okay, herein is the revealed and exact account of future unfiled history that was prophesied to come upon the earth, from the time of Daniel until Jesus will come and reign as the Son of David. It is known as the times of the Gentiles. It had within 4 historical divisions.
which were known by the dominating empire, in which divisions is Babylon, yung kaninang image, Medo-Persian, Grecian, Roman. The greatest and the most absolute monarchy was the Babylon, which was typified as the head of gold. The next in glory was the Medo-Persia, which, as history bore out, was truly less glorious and was typified as the great arms of silver. Then there followed the Grecian age, whose king was the most brilliant of all military leaders, and the world has ever known. So it was fittingly typified as the belly and thigh of brass. It was less glorious than the other two proceedings. Finally came the last kingdom, which was the Roman Empire, typified as the legs and feet. But wherein the former kingdoms were typified as pure minerals, pure gold, silver, and brass, and this last empire was pure in iron, only in the legs. For when it came to the feet, it was mixtures of iron and clay. And mixture and mineral and soil just don't mix and produce constancy and strength. But not only is this so, but just most amazing, this last empire, Roman, would endure in its peculiar mixed state right up until Jesus return. So yung bandang paa ay end time prophecy. Amen? Na magkakaroon ng kingdom na admixture ng iron and clay. So malinaw po mga kapatid ang meaning na yung head of gold ay Babylon, the next ay Medo-Persia, yung body representing the Medo-Persia, the silver, and the next ay yung tinatawag na Greece. Okay, and the next ay yung tinatawag na Roman Empire. Ito yung tinatawag na sa bandang ibaba ay na-divide. Okay, sabing ganun dito, great big image had a head of gold and a breast of silver, and now watch, it gets harder. Silver to gold, next, thigh of iron or thighs of brass, and then iron and feet, legs, but the toes were 10 toes. Those toes were iron and clay. And he said, in so much that you've seen, that the iron will not mix with clay, and these kingdoms dividedly will not mingle one with another, but they will mingle their seeds together, trying to break the power of the other one. Ito pong paa ay 10 nations. Ito yung 10 European nations. Okay? Pagdating sa 10 toes. At makita po natin, na-divide yung fourth kingdom sa dalawa. Okay? Merong tinatawag na East and West na kingdom. Kaya yung Roman kingdom, Roman Empire, divided po siya sa dalawang kingdom. Kaya na-divide yung tinatawag na Roman Orthodox at saka yung Roman na Papal Rome, na Western. Nakuha nyo? Divided sila sa dalawa. At pagdating sa politics, yung isa, mga kabatid, ay yung tinatawag na communistic power at yung isa ay yung tinatawag na Democrats power. Kaya nung time, dumating sa end time, nagtagpo yung iron and clay. Okay? The last meeting that he met with Russia, there were 5 Eastern communistic countries represented 5 Western countries. And Khrushchev was the head of the Eastern countries. For Eisenhower was the head of the Western countries. Sa time yan ni Barbanam. Khrushchev, as I understand, and been told that in Russia, the language Khrushchev means clay. And the Eisenhower means iron in English. There's your iron and clay will not mix. And he pulled off his shoe and beat the stand with it. Then sa meeting nila sa tinatawag na United Nations ay nagdebate at nagbakbakan yung iron and clay. Pero pagdating sa dulo, naghalo po ang dalawa, di ba? Under sa tinatawag na United Nations. Nagmingled ang kanilang seed, di ba? Yung tinatawag na iron
Yung seed nagmingled, yung clay nagmingled. Amen. At ibinigay nila ang kanilang strength doon sa tinatawag na one world empire. Can you say amen? Kaya meron pong tinatawag na makapangyarihang nagkakaisang bansa sa buong mundo na walang pwedeng kumalaban. Diba? At ang power nila ay nandoon sa UN. Now, the big machine is setting up now, ready to move. The mechanics is already there. And they've already got the mechanical system of an organization that's going to bring upon the earth a peace. They say they got, like the UN nations are united together, it's a uniting time. I just preached on it. They're uniting together to bring what? A world peace. They did that in the League of the Nations. They've always done it, and it never works. It can work. The UN is nothing but a big rubber balloon that's carried about by every nation, wind of doctrine. It will bust and blow up at anything. It can't work. Neither can the Council of Churches work. It's an organization by the man, contrary to the system, with their system, contrary to the Word of God, and it can't work. Malinaw, mga kapatid, na yung tinatawag na four kingdoms bumaba na sa tinatawag nating League of the Nations. Kaya yung tinatawag nating one world government, di ba? Yun ang League of the Nations. Kaya walang pwedeng bumunggo, walang pwedeng kumalaban. Kaya pag may mga traditional country o tawag nating kingdom or empire na ang patakaran, di ba, ay tinatawag na independent, sinasakop sila ng tinatawag na League of the Nation. Diba? Chine-change ang kanilang form of government sa tinatawag na one world government. Can you say amen? Ikukudita yung mga nations, wawasakin ang kanilang tinatawag na nasyon kung hindi magko-comply doon sa tinatawag na League of the Nation. Yun yung one world government. Na darating ang time, mga kapatid, ay isang tinatawag na instrumento. Isa sa sungay ng tinatawag na beast. Diba? Yung beast ay mayroong 2 horns. Yung beast ng Revelation 13 ay mayroong 2 horns. Diba? At yung beast ay lumitaw. Diba? Naan yung kordero. Pero siya ay lumitaw sa Revelation 13 at nag-start siya sa 13 colonies, 13 states. At yun po ang rise ng tinatawag na Amerika. At nasa kanya yung tinatawag na 2 horns, yung United Nations at World Council of Churches. Dalawang tinatawag na kapangyarihan. Amen. Na tinatawag na instrumento. At ang tinatawag na beast ay may kapangyarihang magbigay buhay. Diba? Doon sa tinatawag na unang halimaw. Kaya makita natin that all the churches must belong to this council, or if they don't, you're not even allowed to preach. You're not even allowed to have prayer for the sick. And your church could be used for anything and they want to use it for it. Or if they want to store boxes in it, or ammunition, or whatever they want to do, you have no control of it at all. You either belong to the Council of Churches or you don't belong at all. And that's the system. And that's being formed here in the United States that fulfills the Scripture to the dot. It fulfills what the Lord spoke to me in 1933. And we're standing at that time this morning, and Jesus Christ, the Word, is at trial today. And as it was on the crucifixion, is on our hands. Kaya sabi, the world's been clearly identified around the world. He stands and in trial, and all denominations turn him down. And now he's tried in the Council of Churches, and they reject him again and choose rather as they did then. Why, mga kapatid? Yung kanilang head ay yung tinatawag na vicar of Christ. Said, here's to him that has wisdom. We find that the Spirit kept speaking expressly to him that has wisdom. Kaya hindi po
sapat, mga kapatid. 'Di ba? Na tayo lang ay faith in God, love, signs and wonders and gifts. No, we also need wisdom. 'Di ba? Here to him that has wisdom. Kung without wisdom, tayo po ay madadaya. In these last days, we need wisdom. We need revelation from God. To him that has wisdom, to he that has knowledge, to him, the different spirits, the gifts. Can't you see the God's moving? That God's moving? The church in that days, in the last days, there's got to rise a church full of the spiritual gifts. And the real gifts of God, and here's to be that has wisdom. Let him count the number of the beast, for it's the number of a man. And his number is 666. And we found here where that was exactly and could not be no more perfect. Write out your own selves. Vicarious, which is the vicar of Christ. And Phili of God. And vicarious Philidei, see, if it does not in your Roman numeral see, if you haven't got 666. So, yung tinatawag na 666 ay number of a man. Tama ba yan? And each letter ay merong equivalent number sa Roman numeral. Ang meaning po yan ay instead of the Son of God. Ang ibig sabihin, kahalili ng anak ng Diyos. Kahalili ng Espiritu Santo. So ito pong ating religion na nakagisnan, traditionally, di ba, we follow this belief, pero po ang turo, mga kapatid, yung Papa mismo ay kahalili ng Espiritu Santo. Kaya one time, meron schedule si Barbanam sa Pope na si Bon, nakalimutan ko yung pangalan. Sinabihan siya, bago ka pumunta ron, pagdating mo ron, ang una mong gagawin ay luluhod ka sa iyong right knee. At pagluhod mo doon sa Pope, hahalikan mo yung ring. Okay? Sabi niya, yan ang hindi ko magagawa. Isa lang ang aking luluhuran at hahalikan. Yun ang ating Panginoong Yesus. So, hindi na baling hindi ako mag-tour sa Vatican o sa Jerusalem. Diba? Huwag lang akong humalik dyan sa tinatawag na tao. Dahil ang Diyos lang ang ating dapat yukuran at sambahin. We did not hate the man. Pero yan ay system. Yan ay powers from below. Diba? Yan yung succession of powers and authority. Kaya kung mayroon kang wisdom, sa number 13 ng Revelation 13, sabi rito, here's to him that has wisdom. Yung 666 ay number of a man. Yung tinutukoy na number of a man ay number ng tinatawag na titles. Yan ay titulo. Diba? Kaya yung pong kinikilala at nililip up ng buong mundo, nire-recognize as prophet, siya po, mga kapatid, ay Antichrist. Yung Pope po, direkta sa Vatican, ay Antichrist. Balikan nyo ang history, mga kapatid. Makikita nyo, yun tinatawag na kasaysayan. Okay? Kung bakit sa Bible na identified siya na Antichrist. Kaya yan ang reason na hindi ka dapat sumamba sa tao. Umalik sa kanyang kamay o lumuhod. Sapagkat yun po ay pamumusong sa Diyos. Kaya makita po natin, kaya ang may karunungan lang ang makakaalam. Diba? Bilangin mo ang pangalan ng tao. The Latin word is not over in the Vatican City. It's over the throne of the Pope, where he sits on his throne. It's wrote up, Vicarious Philidei. If you wish to, in the morning, I'll bring it wrote out and put it on piece of paper. And if you want, I'll bring it to you where you spell it.
vicarious Pilide instead of the Son of God, the successor of the Son of God. Bakit po? Ang Holy Ghost ba nawala? Ang Holy Ghost ba namatay? Hindi niya kailangan ng successor. Amen? Sino mang tao, mga kapatid, na humalili sa tinatawag na banal na espiritu, mga kapatid, ay Antichrist. Okay? We love the Catholic people. All of my relatives are Catholic. The Catholic Church believes that Peter was the first pope. He was the successor of Jesus Christ, which that's an error. Yun ang belief ng Roman Catholic Church. Then they claim that every pope following him is a successor. And the pope now is a successor of Jesus Christ. And it's wrote up over there. A successor of Jesus Christ, vicarious Pilide, wrote on there. Take the Roman letters and just write in X for 10, 5 for and so forth, like that. Tingnan natin. Okay. 5, 1, asa na? Ayan na. Hindi na ako magsusulat. Diba? B for 5, I for 1, C 100, AR ay 00. Wala pong ganyan ang tinatawag na number, equivalent. I is 1. Yung U is 5. Diba? S is 0. F is 50. Yan. Asan? Yung F ay 0. 1, L is 50. 50. Isa lang. I is 1. D ay 500. 0 yung E, I is 1. Ay pag pinlas-plus mo siya, plus, equivalent siya ng 666. Okay? Ang 666 ay religious man. Hindi pwedeng ang Antichrist ay terorista. Hindi pwede. Dahil anti means anti-word. Okay? Kaya makita natin, di ba? A successor, and the Pope now, is a successor of Jesus Christ. And it's wrote up over there, a successor of Jesus Christ. Vicarious Pilide. 666. Kaya, yun po mga kapatid, kaya kung wala tayong kaunawan at wisdom and knowledge, ay hindi po natin malalaman kung nasaan ang 666. Okay, sa Revelation 17 o sa Thessalonians 2, the Bible said he will be sitting in the temple of God, worship like God. When the little doctrine become incarnate, it become a vicar instead of the Son of God. That awful deceiving spirit, if you want to read that, read in 2 Thessalonians 2:3, and you can see where it's at. And of course, you will remember Satan is the head of all the political powers of every nation. How many knows that? You want to put it down? Matthew chapter 4, verse 8. Satan took Jesus up to a high mountain and he showed him all the kingdoms of the world that ever was or ever will be in a moment of time. Talk about a person, he said, I'll give them to you if you'll worship me. Kaya mga kapatid, ang tunay na makapangyarihan sa buong mundo, hindi po ang laman, ang espiritu. Kaya ang espiritu ng Diablo, which is Satan, siya ang merong control over the nations. Pinatunayan sa Matthew 4, verse 8, dinala si Jesus sa pinakamataas na tuktok. Kumbaga sa umakyat sila, parang satellite. Tignan mo lahat ang nations, kingdoms and empire. Akin yan. Inangkin lahat ni Satanas. Diba? So si Satanas ang may-ari ng buong kaharian at buong mundo. Ibibigay ko sa iyo yan, sumamba ka sa akin. Sabi niya kay Jesus. Hindi po yun maari. I'll give them to you if you worship me. And Jesus knew that he was going to fall heir to them. Alam naman ni Jesus na siya ang magmamana ng buong kaharian ng mundo.
pero not now. Diba? Na ang mundo ay hindi pa napupurify. Ang mundo ay hindi pa nare-redeem. Not now. So pinatunayan, mga kapatid, na itong tinatawag na when he, as his head, demon incarnate in this super religious man, as the Bible predicts, then he unite his church and state. Both of his own powers unite together. Mga kapatid, meron pa bang tatalo dyan? Kapag ang church and state ay nag-unite. Wala. Ang mga general at mga president, yuko. Can you say amen? Dahil magiging head, siyempre, ang religious leader. Diba? At ang tinatawag na political powers ay ang kanyang kamay. Mga kapatid, kaya yan ay nangyari na sa Rome, nangyari na sa iba't ibang mga bansa, sa Mexico, meron ng uniting ng church and state. Kaya ano po ang makita natin sa Vatican? A city. Diba? Within the city. Meron ng tinatawag na bansa na Italy, meron pang another state doon sa bansa na walang iba, Vatican. Diba? Na hindi pwedeng pakialaman ng tinatawag na Italy. Nakuha nyo? May sarili sila doong tinatawag na pamahalaan. Kaya siya ay nakaupo sa 7 hills. Kaya itong tinatawag na head of demon incarnate in the super religious man, then he unite his church and state. Both of his own powers unite together. When the Antichrist spirit went forth, it was a spirit. Sa panahon ng Ephesian church age, early church, ito pong Antichrist spirit ay spirit pa lang. Then it become what? It become flesh. When the spirit went forth, it was an Antichrist against the teaching of Christ. Simula ay teaching of Christ against siya. Then siya ay naging deeds. Then siya ay nag-incarnate sa tao. The second stage, he was called the false prophet because that spirit among the people become incarnate. You remember the white horse rider now had no crown when he started, but when he was given a crown, he was a Nicolaitan, a spirit to begin with. And then he became incarnate in a man, and then he was crowned and received a throne and was crowned. Kaya yun po sa early church age, siya po ay spirit, naging doctrine, tas naging tao. So, nung naging tao na, kinoronahan na siya ng triple crown, Pontifex Maximus ng Rome. Diba? Iyon po ang Roman title. Ang Roman title ng isang king ay priest, king and priest. The supreme ruler of the universe and the whole world. Yun ang ibig sabihin ng Pontifex Maximus. Pinakamataas na kapangyarihan sa universe at sa lupa. Pwede po ba ang tao mag-angkin ng ganyang kapangyarihan? Kaya nga hindi pumayag si Cesar, di ba, na may ibang si Herod, na may ibang sasambahin ng tao na tatawaging king. Di ba? Na mas mataas kaysa sa kanya. Kinakailangan ang lahat ng king ay magpasakop sa kanya. Kaya pinahanap niya ang bata. Pero ang purpose, hindi para sambahin. Sabi ni Herod, hanapin niyo ang bata. Pag nakita niyo, sasambahin ko. Pero ang totoo, hindi. Ipapapatay niya. Diba? Yung same spirit ng dragon ng old Roman Rome, pagan Rome, mga kapatid, ay na-revive dito sa uling kapanahunan. He was first called Antichrist. The second stage, he was called the false prophet because that spirit among the people become incarnate. Yun yung white horse rider na ating pinag-aaralan. Okay, tuloy natin. Then he became an Antichrist, and he could not be Antichrist only in spirit. Then he became an Antichrist, and that spirit took a man, and that taught that same things, and that's the Antichrist spirit was doing, and then he became a false prophet to the Antichrist spirit. What about a man in organization? Suit yourself. I don't know what you think about it. But all right. Finally, he becomes a beast. Now wait, we'll get in that. Okay, all right? If Satan's Trinity lays like that, Satan all the time, Satan Antichrist, spirit, false prophet, and becomes the beast. See?
when not a demon that was in the Antichrist, but when Satan himself is kicked out, he comes down and takes over the place where the demon was, and the devil, then the devil is incarnate in a man. It's just repeating itself. Tapos kung tingnan natin sandali itong Revelation 17. Tingnan natin yung succession ng tinatawag na authority. Okay? Revelation 17. Okay. And the beast, oh look at this. The power is going to take the pagan place. And the beast that was and is not, even is the eighth, and is of the seven. You know that what a terrible king he was. He hooked his mother to a single tree of a horse, and dragged her through the street, and set the city afire, and peddled up on the hill. The same kind of a spirit that's dominating the church, that sets in the place of pagan. The eighth, which is of the seven, then he is, and is not, and is, and is not, and is, and not, on down, and goeth to perdition. Yan po ay succession of powers. Okay? Plumb till the time of the coming of the Lord, and is cast into the hell. Kaya first, pansinin mo, yung tinatawag na succession ng tinatawag na papal power. Okay? First, siya ay king. Meron tinatawag na 6 kings. Yung mga Caesar. Okay? Herod, Nero, diba? Or Titus. Pagdating sa pang 7. Pero yung susunod na pang 8, anong sabi? Yung pang 8 ay siya ring ikapito. Diba? Now what? Sabi niya ngayon, and the beast that was and is not is the 8th, and is of the 7th. You all know what a terrible king he was. So yung nangyayaring pagpalit-palit niyan, tumakbo yung pagpapalit niyan hanggang sa succession of powers. Ito yung tinatawag na papacy. Diba? Yung pagpapalit ng kanilang leadership. Tumitingin sila sa usok. Diba? Pag puti na, tama ba yun? Diba? Pag puti na, nakalimutan ko kung alin doon, andyan na, may na-elect na. Diba? Or wala pa. Either, itim na usok o puting usok, tumitingin sila. Pero yun po ang sign ng tinatawag na succession ng authority. Mawawala yung isang pope, papalit yung susunod, parehas din ang posisyon ng kanyang gagawin. Hanggang dumating yung ikawalo, yun na ang beast. Yung beast, mga kapatid, ay yun na mismo si Satan na nag-incarnate doon sa last pope. Ito kaya si, ano pangalan nito? Diba? Ano yung last? Sino yun? Ito na kaya ang tinatawag na beast? Ito na kaya ang last na tinatawag na pope? Dahil ang last pope, ipoposes siya ng devil himself. Kapag siya kinick out sa heaven, bubulusok siya rito sa lupa, kaya yung false prophet, hindi na siya magiging false prophet, siya magiging beast. Heart of a beast. Wala nang awa. Wala nang habag. Hindi na evangelism ang kanyang mission sa earth. To kill, to conquer, and to destroy. Yun ang magiging ministry ng tinatawag na susunod na tinatawag na Pope. Okay. Plumb till the time of the coming of the Lord, and he is cast into hell. And the 10 horns which thou sawest are the 10 kings, which have received no kingdom sa time ni John, as yet, but receive power as kings. 1 hour with the beast. Oh, if you've just had received no powers as yet, and they are not kings, they did not have. They tend,
the horns did not have crowns, they received power like kings. What is it? Dictators. Not crown kings. Dictator. Oh my. Hallelujah. When I read this, diba, sabing ganon, the 10 horns which thou sawest are the 10 kings which have received no kingdoms. At sa time na yon, but receive powers as kings. 1 hour with the beast. And these have one mind, and shall give their powers and strength to the beast. And these shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. And there comes the battle of the Armageddon, ready for the millennium. For he is the Lord of lords and King of kings. And they that are with him are called chosen. You got the Holy Ghost. You ought to shout victory, and God choose you before the foundation of the world. Paki-plus nga yung tinatawag na origin ng beast. Okay? Ipapaliwanag po natin yung interpretation. Hindi yan. Yan. Yung gawing paa na, ito na ngayon. Ang gawing paa. Makita natin yung beast. Merong babae sa Revelation 17 na nakaupo sa scarlet-colored beast. Yung scarlet-colored beast ay ito ang old Rome. Okay? Nagkaroon siya ng 7 heads, yun ay 7 kings. Diba? Yung mga Caesar, Herod, Nero, yung mga 7 kings. Then, yun ang kapangyarihang inuupuan ng tinatawag na babae. Sa Revelation 17, ang whore representing church. Whose religious system, di ba? Fornicate with the kings of the earth. Whose religious system controls multitudes, tongues, and nations. Kayo na, sumagot. Which religious system controls powers, controls gold, controls communication, di ba? Siya po yung tinatawag na woman. Merong isang giant satellite na ang tawag nila beast. Yun po, mga kapatid, ay pag-aari ng tinatawag na babae. Di ba? Tinatawag nila yon na beast. Okay? Kontrolado nila. Kaya yung Revelation 17, yung babae na yon ay Roman Catholic Church na umuupo sa kapangyarihan ng old pagan Rome na dragon. Kaya ang teaching niya, admixture ng Babylon, admixture ng Persia, admixture ng Greek, down dun sa last empire, kaya hybrid po eh. Nakuha nyo mga kapatid, andun ang witchcraft, andun ang tinatawag na mafia, nandun ang lahat na ng klaseng tinatawag na katiwalian. Lahat yan mga kapatid ay pakawala ng Vatican. Pati ang Mohammedanism, galing po yan sa Vatican lahat. Communism, Nazism, Fascism, lahat yan ay galing sa tinatawag na Vatican para i-infiltrate yung mga nations at makonquer ang nations. Can you say amen? Pag may insurgency, divided ang kingdom. Pag divided ang kingdom, pwedeng i-conquer. Kasi ang isang strong kingdom, hindi mo mako-conquer. Diba? Eh ang Russia, naging faithful ang communist sa kanyang nation na Russia. Kaya ngayon ay isa sa kalaban ng tinatawag na Democrats. Meron po tayo mga kingdom na meron tayo mga picture, dokumento na ang Muslim ay nakipag agreement na sa Vatican. Diba? Yung tinatawag na PLO. Meron tayong picture niyan na si Arafat. Meron silang agreement ng Pope. At si Billy Graham, meron din silang agreement ng Pope. Ibalik mo lahat ng ating daughters sa mother. Pwedeng mag-preach ang Protestant priest sa Catholic. Diba? Pwedeng mag-change pulpit. Kaya ang role ni Billy Graham, dalhin ang lahat ng Protestant pabalik sa Catholic Church. Diba? At ngayon, lately, diba, nagkaroon ng partial lunar eclipse. May visitation kasi ang Pope sa Vatican.
Alam niyo, every time na tumutungtong siya ron, hindi coincidence, nagkakaroon ng tinatawag na eclipse. Pope Paul VI, dumalaw siya sa Vatican, 1960-something, nagkaroon ng total eclipse. Hindi partial, total eclipse. Di ba? Sapagkat ang isang tinatawag na Antichrist, tutungtong siya sa religious nation na Israel, ang Diyos magbibigay ng sign sa kalangitan, eclipse. Diba? Ngayon, meron ding signing ng treaty, ng tinatawag na covenant, ng tinatawag na Vatican, at ng tinatawag na Israel. So, wala na tayong iniintay. Diba? May signing na ng tinatawag na covenant. Kaya sabi rito, mga kapatid, these have one mind, yung 10 nations, and shall give their power and strength to the beast. Yung 10 toes, di ba? Admixture ng seed, di ba? Nang tinatawag na magkaibang pananaw, pero ibinigay nila ang lakas nila sa United Nations. Yun po yung tinatawag na one world government. Kaya lahat ng nations kailangan mag-comply, mag-change ng system. Ang hindi magko-comply, maglulunsad sila ng war. Diba? Ilang bansa na lang ang walang pagyuko. Diba? Korea, North Korea, na hindi yumuyukod sa tinatawag na one world government. Pasusukuin lahat po yan. Paano siya makapag-aari kung hindi susuko ang mga bansa? Pero magkakaroon po ng war. Diba? Merong hindi susuko. At magkakaroon ng tinatawag na world war. Okay? Kaya makita po natin, yung 10 nations ay 1 hour, ibibigay niya ang kapangyarihan niya dun sa beast. Okay? Pero one of these days, sabi sa Revelation 18, mako-convert siya sa tinatawag na communism. Lalamunin ng 10 horns na 10 toes ang tinatawag na woman, ang whore. Ngayon, di ba, yung European, binibigay niya ang strength niya sa Vatican. Diba? Sa church. Pero, mako-convert siya, sabi sa prophecy, sa communism, at lalapain niya at lalamunin niya ang laman, spiritually, ng whore. Kaya magkakaroon ng war. Diba? Yung 10 nation, 10 kingdoms, diba? Ay magiging kalaban ng tinatawag na woman. Show me one city in the world that's reigning over the kings of the earth. And in any way that you want to, outside of the Catholic hierarchy in Rome, setting on the 7 hills, not only city, and never was, never will be outside the new city that come from the heaven. That's right. Hindi yun galing sa syudad. As a Revelation 13, verse 15, He had power to give life unto the image. That's in the United States. Life unto the image, which we seen come up, an image that the image of the beast should both speak and cause as many that would not worship the image of the beast should be killed. That's the boycott. And he caused all both small and great, rich and poor, bond and free, to receive a mark in their right hand or in their forehead, that no man might buy nor sell, save he that had the mark, or the name of the beast. Now watch close. Now real close. Amen. Here is wisdom. The Holy Spirit calling back the believers in the last days, that little group they're speaking, calling to the little group in this day, here is to him that has wisdom in the church. Let him understand this. Let him that has understanding count the number of the beast. Then, nakita natin, yun po yung tinatawag na 666 or vicarious filidae. And out there comes the organization of religion that taught dogma instead of the Bible. And the Protestant burst out of it and are going just the same thing. They are caused it and said she was a whore and they were harlots. Bring out with false baptism, with a false religion, with a false conception of the Holy Ghost, with a false conception of hell,
and all these things like that. And the Protestant following right down in the footstep. Kaya under ng World Council of Churches, ito yung admixtures of false teachings na hindi pwedeng i-correct. Kasi masisira ang alliance pag pinakailaman ng doctrine. Diba? Let us love one another. Our doctrine is love. Diba? Pag ang doctrine mo ay love, no debate. Diba? No argument. No differences. Ise-set aside mo. Pag sinet aside mo ang word, sino ang sinet aside mo? Ha? Si Christ. Kaya, merong alliance of churches na mamumusong kay Kristo, ise-set aside si Christ in word form. Ay, mali ang turong Jesus Christ. Kailangan nang ituro natin doctrine all over the world ay Father, Son, Holy Ghost. Baptizing them in the titles Father, Son, and Holy Ghost. Okay? Yung woman preacher na turo nila, we allow woman preacher, woman leaders. Lahat ng bunggo sa Bible ay kanila pong ituturo. Yun ay pamamusong kay Kristo. False religion and false conception of the Holy Ghost. If you have love, you have Holy Ghost. Diba? Basta may pag-ibig ka sa iyong kapwa at hindi tayo nag-aaway bilang isang religion, isa lang naman patungo natin, ay may Holy Ghost na tayo. If you can shout loud, you have the Holy Ghost. Diba yan, turo ng Methodist? Ay magkakaisa sila sa katuruan ng false conception ng baptism ng Holy Ghost at ang pag-iinitan nila ay ang turo ng bride. Kasi merong turo dito sa lupa na mali daw ang ating turo. Babalingan nila ngayon ang bride. Diba? At ipe-persecute nila ang bride, pero ang bride wala na sa earth. At ang mapagbalingan nila ay nominal churches na hindi sumama sa kanilang confederation. Gagamitin nila ang political power para i-persecute ang tinatawag na religious sect. Bring out with false baptism, with a false religion, and with a false conception of the Holy Ghost, with a false conception of hell, and all these things like that. And the Protestant following right down in the footstep. Kaya doon sa listahan ng World Council of Churches, which religious group, mga kapatid, ang merong member ng Mark of the Beast? Makikita nyo dyan. I-type nyo kahit ngayon sa computer. Malalaman nyo kung ilan na ang members ng World Council of Churches. Diba? At sa ibang bansa, tinatawag nila yan, Alliance of Churches. Ia-umbrella ka na nila lahat sa Alliance of Churches. Kaya ang bride lang ang hindi sumasali sa mga alliance of churches. Dahil ang bride ay pure, without spot, and without wrinkle. Siya ay katulad ng stone na naputol, na hindi galing sa larawan. At dinurog niya, in-struck niya, in-smote niya yung image. Diba? Mula sa paa. Kasi nag-form yung stone, yung rock sa paa eh. Pag binasag yung tinatawag na paa, guguho na yung buong imperyo. Yung 4 kingdoms. Kasi ang usapin sa end time. Ang showdown sa end time. Di ba? Sa pit una tumama yung bato. Bakit hindi sa gold? Kasi yung head of gold, yun po yung nakalipas na imperyo. Di ba? Na-transform sa Persia, nag-transform sa Greek, nag-transform sa Roman Empire. Then, ito ang modern age, nag-transform sa nations. Alliance of nations. Diba? Kuyog. Kumbaga sa ang kaaway mo ngayon, kuyog. Dati, Roman Empire lang, isang imperyo lang ang kalaban mo. Pero ngayon, dumami. Pag binanatan mo ang Amerika, lagot ka sa British, lagot ka sa Allied. Diba? Pati Russia. Diba? Dahil binigay niya ang kanyang power sa tinatawag na Alliance of Nations. League of the Nations. Kaya, meron silang tinatawag na G10, diba? 10 superpowers.
Diba? Na member ng World Council of Churches, lagot ka dyan. Diba? Sa mga makapangyarihang bansa na yan. Kaya magkakaroon ng war. Diba? Mag-i-ignite to sa tinatawag na war, conflict between religious war. Diba? Kaya nga merong tinatawag na preparation ang mga Muslim. Tinatawag nila yon jihad. Mag-i-ignite to sa Third World War dahil ang aatakihin nila ay Israel. Diba? At ang tinatawag na suporta ng Israel ay ang Allied. Tama? At ang susuporta sa tinatawag na Muslim ay ang mga communist side. Kaya magkakaroon ng Third World War. Ready na ba kayo kung yan ay dumating? Handa na ba tayo sa ating spiritual? Tayo ba ay kasama na sa isang tinatawag na syudad? Yung city na tinatawag na ang nagtayo at gumawa ay Diyos. Kaya makita natin yung stone na yon, yung rock na yon ay si Christ. Sa form ng Word. Christ in Word form ang dudurog sa lahat ng empire. Diba? Ito ang dudurog sa lahat ng sekta at denominasyon. Si Kristo. Yun ang tinatawag na Rock of Ages. Kaya upon this rock, sabi niya kay Peter, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya mga kapatid, ito pong nakikita ng senaryo sa buong mundo. Naka-network na yan. Naka-network na lahat yan sa BIS. Naka-ano na lahat. Diba? Yung mga galawan yan, mga kapatid, may network na. Imagine, pati drug syndicate, pinipinance ang tinatawag na World Council of Churches. Pati mga terrorists, pinipinance ang tinatawag na, nabasa ko yon sa Committee 300. Diba? Pinipinance nila yan para magkaroon ng tinatawag na insurgency sa bansa. Sa mga bansang hindi nila masakop. Diba? Sa mga bansang ayaw mag-comply sa one world government. Diba? Pag nagkaroon ng war, hindi nila tutulungan. Hindi nila susuportahan. Diba? Hindi nila ibibigay ang kanilang tinatawag na strength, ang right hand of fellowship. Kaya kinakailangan sa time na yan, matatakan ka sa iyong right hand, yun ang fellowship. Sa forehead, yun yung tinatawag na revelation. Diba? Yan ay hindi literal to. Yan ay deception ng tao sa pamamagitan ng kanyang gawa at sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Kaya ngayon mga kapatid, ano pong ginawa ng BIS, ng Antichrist? Meron silang nilulunsad ngayon na tinatawag na sa pag-iisip. Cyber, nakalimutan ko yung sinabi doon sa internet na yon. Mind control. Maisip ng BIS, mga kapatid, ang mind control. So, ang bride hindi mind control. Dahil ang mind ng bride ay mind of Christ. Can you say amen? Iiwas siya sa lahat ng system. Lalayo siya sa lahat ng tinatawag na form o works ng tinatawag na image of the beast. Magagawa ng Antichrist yung mind control. Gagamitin niya sa war ang mind control. Namanghanga ako, mga kapatid. Ang hindi lang pala Amerika, hindi, pati China pala, gumagawa din ng tinatawag na snowstorm, artificial, geo-engineered climate control. Grabe, mga kapatid. Yung mga scientists, mga kapatid, lumilikha sila ng snowstorm, nag-backdrop, mga kapatid, sa Beijing. Napakalamig sa kanila, nag-backdrop yung mga ginawa nila. Kaya antindi, mga kapatid, ng epekto sa buong mundo. Diba? Kaya kung may ganyang tinatawag na superiority sa nature, ay makapangyarihan kang bansa. Kaya, mga kapatid, wala na pong imposible. Dati, nasa laro lang, di ba? Yung laro ng mga bata, pinapanood ko minsan, Warcraft. Gumagawa ng storm, thunders, red alert. Gumagawa sila doon. Mako-construct ka ron ng tinatawag na storm. Di ba? Kaya yung kalaban mo, babagyuhin. Yung pala, may totoong nangyayari sa totoong buhay.
ng mga scientist, kaya nilang gumawa ng storm. Diba? Operation Papay. Natalo ang Vietnam sa Vietnam War dahil gumawa ang Amerika ng artificial storm. Mga Vietcong nagtatago. Hindi malaman ng mga American kung sino nasa ng kalaban, nasa ilalim ng lupa. Bumagyo, bumaha, nag-aula para nanalo ang Amerika. Pinagpapatay sila. Diba? So, nangyayari pa yan. Yung HAARP, Nangyayari na mga kapatid, kaya yan ay kapangyarihan ng nations. Mabigat ngayon dahil yun tinatawag na power of the beast ay hindi na isang nation, kundi nations. Kaya one world government. Diba? Na kaya nilang i-finance, mga kapatid, ang buong bagay sa mundo. Kaya nilang kontrolin sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na kapangyarihan. Kaya mapalad ang bride kung may unification na nagaganap sa beast, may unification din na nagaganap sa word. May uniting time na nagaganap dito sa ating panahon. Uniting sign na nagaganap sa bride. Ano ba ang uniting sign? Ang spirit ngayon kasalan. Kung ang espiritu kasalan, ang pinag-uusapan, bulaklak. Ama, love letter, wedding gown. Ama, mga kapatid. Ano pa? Priest, friend of the bride. Yan, pag wedding ang pinag-uusapan ay yung mga bagay sa kasalan. Diba? Kaya madali mong malaman ang mga churches na hindi makakasama sa kasalan. Ang pinag-uusapan, politika. Diba? Sir, kakandidato ka ba ngayon, Bishop? Plano ko na, kakandidato ako ngayon. Ngayon, election 16. Presidential uli, sir. Presidential uli. Ang usapin, mga kapatid, ay politics. Ang usapin ay business. Can you say amen? Pero ang bride, ang usapin natin, mga kapatid, ay kasalan. Diba? Kaya napakahalaga ng fellowship. Pinag-uusapan, may date na ba? Iba de Israel, may date na eh. Diba? Yung iba sa atin, may nararamdaman ng date. Pag alam mo na ang date, excited ka na. Tama, mga kapatid? Pero I believe with all my heart, tayo ang God's timepiece. Tayo ang pinakaorasan. Dahil hindi matutuloy ang kasalan kung walang bride. Diba? Pag may kasalan, may abay. Sino ba abay? Ang mga abay, prophet. Sila yung friend of the bridegroom. Diba? Sila yung tinatawag na kaibigan ng kasintahang lalaki. Hahanap siya ng kasintahang babae para sa kanyang kasintahang lalaki na si Kristo. Diba? Meron tinatawag na, anong tawag ba doon? Ano tawag doon? Backup. Diba? Hahanap siya ng tinatawag na kasintahang babae. Kaya ang messenger, ang Malakay 4, ang prophet na ginamit na ating Panginoon, ay ipinreach niya ang lahat na mensahe para sa bride. Pag narinig ito ng bride, sasampalatayaan niya ang mga mensahe at ipoporan siya sa coming of the Lord. Yan po ang kasalan. Diba? Ano mga love letter? Ang mga love letter ay mga information. Mga messages na naa-unfold sa atin. Diba? Mga current event na prophecy pala in these last days. Modern events that made clear by prophecy. Hindi ba yan ay love letter? Yung ba yung sinabi ng Bible? Nakikita natin yung fulfillment ng Bible prophecy sa ating kapanahunan. Yun ay love letter. Lalo kang nag-re-rejoice. Lalo kang nai-in-love sa coming ng iyong bridegroom. Oh, hallelujah. Ang pinakamatindi doon, bato. Kailangan tumatayo ka sa batong pamukpok. Pag ang kaarap mo ay sistema, pukpukin mo ng bato. Anong bato yun, Pastor? Word of God. Diba? Kinakailangan meron kang rock of ages na hawak, mga kapatid. Hindi ka pwedeng matameme sa sharing. Hindi ikaw ang pinupukpok.
kinakailan ikaw ang tinatawag na may dala ng pamukpok. Gigibain ito ang bawat kingdoms, ang bawat haka, ang bawat intents of the heart, ang bawat pader, ang bawat stronghold ay gigibain ng bato na to. At ang bato na to, we believe si Christ in word form. Amen? Upon this rock, I will build my church. Kaya sabi ni Christ, huwag kayo mabahala kung kayo ipagsakdal. Pastor, wala po akong attorney, wala akong pambayad. Huwag kayo mabahala kung kayo ipagsakdal ng tao. Ako ang magsasalita sa inyo. Diba? Iyon po ay oddball, unusual yun. Ano? Ang Diyos nagsasalita sa iyo? Subukan nyo kayo, mag-testify kayo sa mga denomination. Ang Panginoon po nagsalita sa akin. Ba? May ganyan pa ba? Sasabihin ng mga denomination, panahon lang yan ang Old Testament eh. Hindi po, mga kapatid. Totoo po. Sabi ng Panginoon ganito. Strange yun. Brad, huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Baka hindi naman Diyos ang nagsalita sa iyo. Sa time natin na ito, merong tao pang magsasabing, ang Diyos nagsalita sa akin through dreams, through vision, through words. Or still small voice. Meron ba niyan, pastor, sa panahon na to? Meron pa rin. Yun ay nagaganap sa true bride. Can you say amen, di ba? Na may mention ko sa inyo sa mga testimony. Merong nangungusap sa loob. Sabi, yung apo mo, malalaglag. Bantayan mo. Binalikan ko naman, pero kaya lang, binabaan ko yung duyan. Di ba? Nilagyan ko ng unan sa baba, malaglag man, di mas, nalaglag nga. Sabi nung boys doon sa loob yung apo mo, malalaglag. Meron pa bang ganyan sa panahon na to? Meron, mga kapatid, sa bride. May mga panaginip pa ba? Meron pa rin. Dreams, visions, signs, and wonders. Ang Panginoon nangungusap pa rin sa huling kapanahunan. Sa message. Ang highest order ay revealing of the word. Kasi ang nag-i-interpret ng dreams, ang nag-i-interpret ng visions, ang nag-i-interpret ng lahat ng mga prophecies at panaginip ay preaching. Kaya ang highest order ay revealing of the word. Preaching. Sa pulpito. Ini-interpret ang lahat ng symbols, ang lahat ng paliwanag. Can you say amen? Kaya mapansin po natin, parang hindi naman ganun, pastor, na katindi ang impluensya. Yun po ay hindi natin alam. Di ba? Kaya lahat pala yan ay niluto sa Vatican. Isang makapangyarihang tao na sa time ng tinatawag na tribulation, ipoposes pala yun mismo ng devil himself. Hindi na mga espiritu ng demonyo, kundi mismong si Satan ay bababa. At lulukob sa tao na yun at tatawagin siyang beast. Tao. Pag vision, wala nang awa. Diba? Si Satanas ay nasa flesh na. Yun na po, mga kapatid, ang mangyayari. Then, magkakaroon ng 3.5 years tribulation. Ang bride nasa heaven na. Kaya magkakagulo na po sa lupa nun. Ang walang mark of the beast ay kanyang papatayin, ipe-persecute, gigipitin. Ayoko na mabuhay sa panahon na yan. Kayo, gusto niyo bang mabuhay sa panahon na yan? So, ang pag-asa natin, rapture. Diba? Ang squeeze nagaganap na potentially. Sa bawat ekonomiya, sa bawat kabuhayan, in religious form is light pa. Meron na potentially. Sa Mexico, diba? Darating ang time sa Amerika, may sinasabi diyan si Brother Branham, diba, na ang lahat ng mga bagay diyan ay pag-aari na ng state. Lahat ng mga bagay ay pag-aari na ng state. Even ang church. So nawawala na yung separation ng church and state. Hindi ka na pwedeng magpetisyon na, church kami hindi kami pwedeng pakialaman. Lahat po ng mga bagay sa ibabaw ng lupa sa gobyernong ito, hawak na po namin. Kahit religious, oo. Papasok na yung tinatawag na uniting ng church and state. Yun na po, mga kapatid, yung pinaka-worst. Kaya ang mga Christians, mawawala na ng kalayaan ng liberty kung anong idikta ng state.
Yun na po ang magaganap. Sa Pilipinas, hindi pa po. Pero papasok po ang panahon na yan. Diba? Uniting ng church and state. Sa Mexico, ganyan na. Sa Italy, ganyan na. At sa ibang mga bansa, ewan ko, sa ibang mga state sa Amerika, meron ng mga ganyang ini-implement. I believe with all my heart na ito na po ang end time. Yung bato na nalaglag, dinurog niya, yung tinatawag na image. Diba? From toe hanggang sa head ay babakbakan ng tinatawag na bato na yon. Diba? Bakit, mga kapatid? Sa pamamagitan ng revealing of the word. I-expose siya, galing ka pala sa Vatican, sa Babylon. Galing ka pala sa Medo-Persia. Yan palang sistema nyo, pastor. Medo-Persia pala yan. Diba? I-expose ng tinatawag na rock, which is Christ. In word form. Napakalaga ang revealing of the word. I-identify nito kung saan ka nabibilang na kaharian. Diba? Dalawang kaharian lang ang mangyayari sa mundo. Kaharian ng Diablo at kaharian ng Diyos. Saan kaharian ka nabibilang? Diba? Dadating tayo sa ganung punto. Pwede ba, pastor, sa gitna lang? Hindi. Kailangan pipili ka. Kaharian ng Diyos o kaharian ng Diablo. Dahil magkakaroon po ng boycott. Diba? Hindi pwedeng nasa gitna. Kaya, sabi nung isang pastor, nakakilala ko, may isang membro siyang nanghihina at natitisod. Hindi nagsisimba. Hindi rin nagsisimba dito sa truth. Sabi ng pastor sa kanya, hindi pwedeng nasa gitna. Subukan mo na lumipat dyan sa kabila. Sabi sa kanya, binabantaan. Then dumating ang araw, doon na, nag-church na sa kanya. Kilala niyo yun. Diba? Yung maliit na brother. Diba? Pinwersa siya na doon eh. So, darating ang time sa buong kapanahonan, pupwersahin ang mga nominal na umanib sa World Council of Churches. Kaya mga churches na hindi sasali, they hunted them. They will hunt them as dogs. Parang mga aso. Diba? Nasisilain sila. Ang foolish virgin, pagpapapatayin sa time ng 3.5 years. Pero ang bride, wala na sa earth. Dapat siguruhin natin ang mga turo, tiyakin natin ang mga kaunawaan. Diba? Na bautismado ka na ba sa pangalan ng Panginoong Yesus? May authority na ba sa iyo si Kristo sa buhay mo as a Christian? Diba? Are you a believer or are you a sympathizer? Ito na ang time na loved ones natin kinakailangan magpa-identify. Ito na ang time, lahat ng loved ones ko kailangan mabautismohan. Ma-identified sa message. Ito na ang time, lahat ng friend nyo, kaibigan nyo, nanay nyo, tatay nyo, nanay, tatay, dapat magpa-identify na po pala tayo. Dahil dalawang kaharian lang ang matitira sa mundo. Yung kaharian ng Diablo at kaharian ni Kristo. Can you say amen? Kaya yun po, mga kapatid, ang ating prayer. Diba? Sa Ama namin, sa langit ka, diba? Ang kaharian mo ay dumating nawa ang iyong kaharian. Yun ang kingdom na hindi mawawasak. Hindi tinayo ng tao na kingdom, kundi kingdom na tinayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Establish yun sa true teaching, sa true message ng ating Panginoon. Hallelujah! Yun yung Rock of Ages na dumurog ng mga tradisyon, dumurog ng mga false teaching sa 7 church ages. Pinamalian ang mga maling aral sa bawat kapanahunan at ngayon tumayo sa ating panahon bilang isang capstone, the triumphal capstone na kung saan ay dudurog sa lahat ng mga maling turo, sa mga maling pamahiin, sa mga maling sistema ng mundong ito. Tatayo po ang bato na yon at ang bato na yon ay si Kristo. Kaya po mga kapatid, biyaya ng ating Panginoon na buhay tayo sa uling panahon dahil natawag tayo sa restoration ng kanyang mensahe. Natawag tayo sa fullness ng revelation in these last days. Na-expose ang beast, which was, which is, and which is not, and which is to come. Yung mga beast na nagtatago, mga kapatid, sa iba't ibang kapanahunan, napapalit-palit ng tinatawag na kulay, puti,
pula, itim, abuhin. At sa Book of Joel, nagpapalit-palit na insekto. Balang, uod, tipaklong, kuliglig. Diba? Nagpapalit-palit siya ng tinatawag na form. Pero iisa lang pala siyang demonyo, mga kapatid, na gumaganap sa tinatawag na 4 na lupi na tungkulin. Meron din palang fold ng ministry ng Diablo. White horse, red horse, black horse, at pale horse. Kung ang Diyos meron 5-fold, pastor, evangelist, teacher, prophet, apostle, ang demonyo rin ay merong 4-fold ministry. White horse, di ba? Red horse, black horse, pale horse. Pinakamatindi ay pale. Kasi po under ng red. Kung hindi ka makuha sa religious approach, daanin natin sa gera. Yun ang red. Pupuwersahin ka, mga kapatid. Can you say amen? Kung hindi ka pa rin makuha sa red horse, power, dadaanin kita sa tinatawag na black horse, which is famine, drought, pestilences, gawa lang lahat ng tao yan. Diba? Paano ba gumawa ng tinatawag na pestilences? Paano ba gumawa ng drought? Very simple lang. Sa isang maliit na lugar ng Maguindanao, maglunsad ka ng gera dyan. Ano susunod na mangyayari makikita nyo? Gutom. Diba? Kasi may gera eh. Gutom. Mawawala ang electricity. Mawawala ang tinatawag na kabuhayan. So may drought na. Tagtuyot. Diba? Wala na. Apektado po lahat yan ng tinatawag na pale horse rider. Kaya niyang gumawa ng kagutom, kaya niyang gumawa ng tagtuyot, kaya niyang gumawa ng famine, war, and pestilences. Diablo lahat ang gumagawa niyan. Pero kung ikay magko-comply, ikaw ay isang masaganang nasyon. Ikaw ay magiging isang maunlad na bansa, superpower. Kasi nag-comply ka. Diba? Eh, pansinin mo po, mga kapatid. Hallelujah. Yung Philippines na lang, hindi nagko-comply. Napansin nyo, mga kapatid, halos sa buong Asia, nag-comply na. Ang Singapore, diba? Mauunlad na sila lahat. Diba? Binigay na nila ang kanilang power sa tinatawag na beast. Pero ang Philippines, wala pa. Dahil maraming motive ang mga tao. Mixed multitude, mga kapatid, ang Pilipinas. Laodicea. People's right. Pero madudurog po ang ating bansa sa people's right. Can you say amen? Sasakupin ito, mga kapatid, ng tinatawag na one world government. Mawawala po yan. Matitigil yan. Pag pinasok yan ng one world government, tigil ang mga rally-rally. Tigil ang tinatawag na power of speech. Tigil ang tinatawag na mga media. Tigil po lahat yan. Pag pinasok yan ng one world government. Diba? Sinusulong na yung parliamentary form ng government. Diba? Diyan mag-i-step. Diba? Yung pagpapasimula. Kasi konstitusyon ang babaguhin. Diba? Maapektuhan dyan ang religion, ang faith. Kaya siguro may bride pa rito. Kaya huling-huli pa tayo. Diba? Sa Asia na nagko-comply sa sistema. May bride pa eh. Pero pag wala ng bride, yun na po ang mangyayari. Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Na may mensahe, nag-expose. Diba? Naglantad na mga sistema na nagaganap sa ating panahon. Diba? Pag sinabi ng bis, mahalan ang tinatawag na gasolina. Mahalan ang bakal. Mahalan ang mga komunikasyon. May magagawa ba si ano to? Si Pinoy? Ang Pilipinas? Walang magagawa. Dahil ang may hawak at may control, mga kapatid, sa buong mundo ay ang one world government. And you say amen? Ang gusto nila, mga kapatid, magkakaroon lang ng tinatawag na 300 komite sa mundo na magpapatupad at magdidictate ng lahat ng kaganapan sa ating mundo. Kaya God bless you all. I hope, hallelujah, may plano na tayo
may desisyon na tayo sa mga panahon na darating. Alam natin na ang panahon ay hindi na magluluwat. Di ba? Andiyan na ang signs, andiyan na ang tinatawag na mga pangyayari, mga current event. Wala na. Ang iniintay na lang ay ang completion ng bride. Ang fullness of the bride ay dumating. Ang last member. Kaya tayong lahat ay manalangin. Tayong lahat tumayo. Kung may mga prayer request po tayo, oh, glory to God. Nakita natin na andyan na po ang mga bagay-bagay.